Ito na guys yung ating puto. So, dagdagan pa natin to. Lagyan natin ng isang layer pa. So, lagyan ko lang ng plastic. At may natira siya na isa. Tikman natin. Sarap guys. Hi guys! Welcome back sa ating channel. So for today's vlog, gagawa tayo ng puto cheese. So nandito na yung mga ingredients ko guys. Papakita ko lang sa inyo. So itong ating mga ingredients. Tayo ditong flour. So meron tayong butter. Ito yung ating vanilla. Ito yung coloring food natin. So dalawang kulay ang gagawin natin na puto. Gusto ko sana ube, kaya lang walang ube color, ano lang green ako meron. Tapos konting asin at dalawang itlog. Meron din tayo dito guys, milk, ito. So gusto ko sana powder, kaya lang ang mahal ng isang pack ng powder doon guys. Nasa $8. So isang cup lang naman na powder ang pwede natin gamitin. So sayang din. And then ito, meron siyang, lalagyan natin ng cheese, syempre. At ito, meron tayong sugar. At itong ating baking powder. So, ngayon, mag-start na tayo. Yes. At nagpa-ready na ako guys. Napakulo na ako ng tubig dito. O kumukulo na siya. So, pinahinaan ko lang muna siya. So, itong gagamitin kong cup guys. Wala kong ibang cup, ito lang. So, nalagay natin dito ang ating rising flour. Rising flour to siyang nabili ko guys. Kasi kung kukuha ako ng plain, maglalagay pa ako ng baking powder. So may baking powder naman ako dito. Kaya lang, ito ang aking binili dahil nga syempre alam nyo na pag wala na akong baking powder, so pwede na natin gamitin to kahit walang baking powder. So maglalagay na tayo dito sa maglalagay tayo muna dito guys. So, isang cup, ay, 4 na cup. So, 2 cup lang ang lulutuin ko guys. Kasi para marami siya. Or 4 na lang. Sige, sundin natin yung instruction. So, 2 cup to siya guys. Ang aking sukatan is 2 cup na to siya. So, dagdagan lang natin. So, ayan. 2 cup na siya guys. So, ilagay natin siya dito. Tapos, magdagdag tayo ulit. Siguro 3 lang guys, parang ang dami na. O 4. 4 na lang guys. Para kung may sobra, edi iiwan ko lang dito. Charot. So, ayan. 4 na siya na flour. So, ngayon, ang next natin is 1½ sugar. Ito, hindi ko, kasya naman to siguro guys, ang ating sugar na to guys. 1½ so, sakto lang siya guys. Sakto lang siya. So, 1½ sugar. And then, 1½ cup powdered milk. So, dahil wala tayong powdered milk, ito ang ilalagay natin ang ating, ano tawag dito, ibap. Kikita nyo ba guys?
So, ibap ang ilalagay natin. Isang 300, 385 grams. So, 1.5 cup of milk. And then, 3 tablespoon of baking powder. So, ito ang ating gagamitin. Tansya-tansya lang to guys ang iba ha. Kasi alam niyo naman, wala tayong sukatan. Ayan. Kahit kunti lang ang siguro guys ang baking powder kasi maalsa naman to eh. Self-rising flour naman siya, di ba? And then, pinch of salt. So, lagay na natin lahat para haluin natin. And then, 3 cups of water. So, dahil guys, nagamit tayo ng, nagamit tayo guys ng ibap milk. So, ang gagawin ko is isang cup lang na water. Kasi mamaya, pag nasubrahan siya guys, is lalambot siya. Ay, tawag dito? Ay, hindi siya mamumuo. So, mamaya ko na ilagay itong, guys, ang tubig. I-mix natin muna to siya. Ay, lagyan pa pala natin ng 2 eggs. So, 2 eggs to ang inilagay ko, guys. Ayan. Tapos, vanilla. Para mabango siya, lagyan natin ng vanilla. Ang problema, hindi pa siya matatanggal. So, ang vanilla natin is, ilagay natin siguro mga 2 kutsara lang. Ang butter pa pala natin, guys. So, meron tayo ditong butter, guys. Ito yung butter natin. Ipina-cool down ko siya sa lamig na tubig kasi nilagay ko siya sa microwave. So, 10 kutsara ata. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayos na yan. Tapos, haluin natin guys. Pwede na to siguro wag lagyan ng tubig guys kasi yung na siya yung tawag dito? Malapot na siya ay tubig na siya. Lalagyan natin konti kasi na siya. Kumain na siya nasipsip na ng harina. So, konting tubig lang guys para hindi siya masyadong malagkit. Tapos, salain natin siya guys para matanggal yung pamumuo niya. Ang pamumuo niya. So, para hindi siya ma-overmix, hindi muna natin ito pala guys ang ating tawag molder. So, lagyan natin ng butter. So, may natirang butter sa bowl. So, ilagay natin. 10 lang to siya guys kasi wala na akong molder. So, mamaya pag naluto yung 10, sunod natin yung 10 din.
So, ayan, i-ano natin, Dagdagan muna natin ito guys, kasi medyo malapot. I-strain natin para hindi siya mamuo-buo. At ang problema ay hindi siya ma-strain. Kasi yung strainer natin is masyadong mapino. Ibali lang guys. Wala kasi akong ibang strainer guys. Ito lang. Pagtiisan ko to. Okay pa. Ay, sayang. Medyo gahol siya guys. Gahol. So, ayan. Yan lang muna guys ang ating ilagay. So, i-ano muna natin to guys. Ilagay natin sa molder kasi para mailagay na natin doon sa ating steamer. Medyo ano siya guys. Malapot. Malapot siya. So, lagyan natin ng konting tubig. Kasi kung powder to siya guys, ang ating gatas, okay lang sana. Buhos lang tayo ng buhos. Kaya lang, hindi. So, ano ba to? Paano ba to? So, sabi daw, wag lang natin punuin. Kasi, aangat pa yan. Ayan. Medyo na over na siya, na over puno ang isa. Ayan. Sakto lang siya sa 10. Sakto lang siya sa 10. Ano guys? Sa 10 yanera ay molder. So, ilagay natin dito siya guys. Ilagay natin ito isa-isa. Para mailuto na natin. Ayan. Asya siya guys. 10. So, steam natin medium to high. At kabira natin itong ating, ang tawag dito guys? Itong ating takip para hindi siya malaglag ang water dito. Yan. Ang next natin guys is ilagay na naman ang... Guys, yung ating pandan. So, ilalagay ko na doon. At ito na yung ating finished product ko. Medyo matamis siya guys. So, dinagdagan ko siyang kunting tubig.
So, lagay na natin siya doon kasi nga kanina pa yan. Saka hindi ko siya pinuno guys kasi ay kanina umapaw siya sa lagayan. Okay lang kasi luto naman. So, balik natin dito. At takpan. So, maghihiwa lang ako guys ng cheese. Kasi ang cheese na nilagay ko kanina is nahuli. So, luto na yung puto natin bago ko nilagay ang cheese. So, ang problema is nag-melt. Ang ating cheese nag-melt. Two, 4, 6, 8. So, 10 lang naman siya. Ay, meron pa pala. Iwain lang natin ng kunti guys kasi meron pang natira. 2, 4, 6. So, yan na. So, ito na ang finished product natin guys. Malambot naman siya. Kailang umalsa siya ng paganan. Umalsa siya ng masyado. Ayan, tingnan nyo. Mabango naman. Charot. So, ilagay ko muna yan sa plastic container. Lagay natin sa plastic container, guys. Dahil 10 lang ang dalhin natin. Ay, 20 lang ang dalhin natin. Hugasan ko muna to siya. Tapos ilagay natin dito 3. So, ngayon ang gagawin naman natin, guys, is kutsinta. So, meron tayo dito kasaba. Meron tayo dito tapioca start. So, pwede na to siya kasi kasaba start. Ang kasaba tapioca naman yan. So, 1 cup daw base here sa aking sinusundan. So, 1 cup na tapioca at 1 cup na all-purpose flour. So, yan. Actually, hindi to siya 1 cup, 3/4 lang. So, okay lang yan guys kasi ayaw ko naman ng maraming lutuin. Kunti lang naman. So, tingnan natin dito, luto na ang ating, nag-melt ang ating cheese. Ito kasi, late ko siya nilagay, nag-melt. So, ito, kanina ko pa nilagay, so na-melt na siya. So, di bali guys, ang susunod, wag na natin lagyan ng cheese. And then, 1.5 cup brown sugar. Hanap tayo brown sugar. Itong ating brown sugar. Ngayon natin. Ayan. Tapos, 3 cups of water. So, 3 cups of water daw.
1. 2. 3. Ayan. Tanggalin muna natin to guys ang ating puto. Minutes na. 10 to 15 minutes lang naman to guys ang luto ko. So, ihalo muna natin to guys. Then, 2 tablespoon aswiti. Ito ang ating aswiti. So, ayan na nga guys, andito na lahat ang ating nagawa. Ito yung ating puto cheese na filled. Ayan, tingnan nyo. Pero okay rin, masarap din naman siya guys. So, nandyan yan sa baba yung isang klase nating cheese. Kasi nilagyan ko ng kulay yung pangalawang pangalawang halo ko. So, yun. And then, ito yung ating kutsinta. 20 peraso siya. So, bukas guys, dalhin ko na lang to siya at saka na lang pag sinong kakain, kukuha. O di, maglagay lang ng ganyan. Kasi pag inilagay ko siya lahat dito guys, yung coconut na yan, mag-amoy lang siya parang mapapanis. So, ayun lang ang ginawa ko para hindi siya masira. Masarap siya in fairness yung kutsinta. First time ko lahat to gumawa guys. Ito first time ko rin. Ito first time ko din. So, medyo filled tayo dito sa puto. Kasi bumitak-bitak siya. Yung unang gawa ko is pure lang gatas. Ito nidagdagan ko kasi ng water. So, ganyan siguro nagbitak-bitak. So, di bale guys, makakain naman din. So, sa sunod, try and try lang tayo hanggang sa sunod ay maging okay ang ating niluluto. So, ito, 10 siya, pero nakain kong isa, kaya tinikman ko, masarap siya. At dito ang 10. Maya-maya pa to siya guys, maluto siguro. Kasi ano pa siya, tawag dito, kakasalang ko lang. Mga 5 minutes pa. So, ayan, ganyan ang ating luto ngayong hapon. Ganyan lang karami ang nagawa ko. Di bali guys, sa susunod, medyo marami-rami na yan. So, yun lang. Hanggang dito na lang ulit ang ating video. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe my channel, Kitalans Vlog. Follow niyo na rin ako sa Facebook page ko, Kitalans Vlog. So, yun lang. Bye!